video na ito pag-uusapan natin yung tinatawag na logical operators dito sa Java. Ito yung and, or, at saka yung not. So gagamitin natin yung if condition and then we will check if yung student can take an exam. Okay, so first, ang gagawin ko is magde-declare ko ng data type na int and then i-declare ko yung age niya like 18 years old. After that, ang data type ko na boolean, di-declare ko siya and then sasabihin ko has ID. Then equal ko siya into true. Then next is will be yung boolean ulit. At lalagay natin is register. Kung registered ba siya. Then equal natin siya into false. So after that, magkakaroon ako ng if condition. So sa if ko, sasabihin ko kung ang age ay greater than equal sa 18. So etong condition na ito, chine-check natin kung yung age equal ba siya sa 18 or greater than ba siya sa 18. So magi-start yung counting natin 18 pataas. Then gagamitin natin yung and operator. Sabihin natin has ID. So kung 18 pataas, tapos meron siyang ID, and then meron din siyang or naka-register din siya. Yan. Tapos, sasabihin natin sa kanya ay you can take the exam. Yan. So, ang condition sa if natin, kapag daw ang age mo ay greater than or equal sa 18, in this case, 18 naman siya, so check yon. So, etong first condition natin, true siya, kasi ang age natin ay 18. So, equal to 18 siya. So kapag nilagay naman natin na 20, pasok pa din kasi greater than to 18. Okay? Then yung next condition natin will be has ID. So sa condition na ito, sinasabi natin na meron siyang ID. So ito true natin yan. Then sa next condition ay register din siya. So naka-true tayo lahat. And then ang sasabihin natin, system.out.print, you can take yung exam. Now, next, magkakaroon tayo ng else if dito. Sa else if natin, ang gagawin naman natin is kokopyahin ko to, yung condition natin, pero papalitan ko yung n natin dito. So, gagawin ko siyang or. Bakit ko siya ginawang or? Kung ang age niya ay 18 at meron siyang ID or nakaregister siya, ang sasabihin natin sa kanya, you meet some of the requirement. Okay, kasi it's either meron siyang ID or nakaregister siya. Sabihin natin, sa age ay greater than to 18, true yan. Kasi nga 20 siya. Tapos dito naman, let's say sabihin natin meron siyang ID, so true. Tapos wala siyang, hindi siya nakaregister. So okay pa rin yan. Sasabihin natin you meet some of the requirements kasi okay yung age, okay yung ID, pero wala lang siyang or hindi lang siya nakaregister. So yan yung purpose ng else if natin. Now, yung last part ng condition natin, kakopy ko to, then ang sasabihin natin sa kanya, you cannot take the exam. Kasi wala siyang requirements eh. You cannot take the exam. Kasi wala siyang na-meet na requirements. Yung age niya ay lower than 18, wala siyang ID, and hindi rin siya naka-register. Kaya doon tayo sa else natin. Now, after that, dito magkakaroon tayo ng another condition. Gagamitin naman natin yung not natin. So, sasabihin natin dito is registered. Tatawagin natin siya. And then, ang sasabihin natin dito ay you need to register first. Register first. So, ayan yung condition natin. Kapag wala siyang na-meet sa requirement, sasabihan natin siya na kailangan niya munang mag-register. So, run natin yung program. So, ayun, you meet some of the requirements, you need to register first. So, para hindi sila magdikit ng ganyan, ang gagawin natin ay mag-add tayo ng forward slash n sa part na yan. So, kapag rinan na natin yung program, mapapansin mo, nasa ibaba na yung you need to register first. So, hindi na siya one line. So, para maganda silang tignan and hindi sila one straight na ganun. So, ang gagawin mo, mag-add ka lang ng forward slash n before yung u. So, ayun ta. So,
Eto ngayon yung simple, logical operator gamit ang if, else, if, else na condition po natin.